Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo. Ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong muka, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mensahe ng mga propeta ay pinaaabot sa atin ng kanilang mga salita at gayon din ng kanilang mga gawa. Prophetic actions ang tawag sa mga ito. Pinagawa si Ezekiel ng prophetic action. Biglang namatay ang asawa niyang minamahal. Sabi ng Diyos na huwag niyang gawin ang mga kaugaliang ginagawa sa mga namatayan. Sila ay naglalakad ng walang panyapak, hindi naglalagay ng turban o takip sa ulo, at may katangi-tanging pagkain silang kinakain. Umuupa sila sa mga upahang taga-iyak. Sa maikling salita, huwag siyang tumangis para sa kanyang asawa. Huwag siyang lumuksa. Malaki ang gulat ng mga tao sa ginawang ito ni Ezekiel nung mamatay ang kanyang asawa noong gabing iyon. Nagtanong sila sa kanya kung bakit. Ito ang pinasasabi ng Diyos. Ang ginawa ni Ezekiel ay gagawin din nila. Masisira ang pinakamamahal nilang templo ng Diyos. Ang mga mahal nila sa buhay ay papatayin. Napakalaki ng kaguluhan at patayan sa araw na ito na hindi nila magagawa ang kinaugaliang pagtangis at pagluluksa. Si Ezekiel ay babala sa kanila na mangyayari nga ito. Pinapaabot sa pamagitan ni Ezekiel ang malaking kapinsalaan na mangyayari sa mga tao kasi ayaw nilang magbagong buhay. Mapupuno ng kamatayan at pagkasira ang bayan. Nakikita natin ang mga pangyayaring ito sa digmaan sa Ukraine, sa Gaza at sa Lebanon. Malaking pagkasira. Marami ang namamatay. Sunod-sunod ang kamatayan na mauubusan na sila ng luha na umiyak. Wala nang panahon o pagkakataon na magluksa. Sa ating panahon, hindi na isang propeta ang nagbibigay ng babala sa atin ng mga bagay na ito. Ang telebisyon at ang social media na ang nagsisilbing babala. Ganun na kasama ang mga tao na malaki ang pagkasira ang ginagawa natin.
At nakikita natin ito sa TV. Nakikita natin ang mga malalaking baha, ang mga forest fires, ang mga lupa na tuyong-tuyo, ang mga gumuguho ng mga yelo sa North Pole. Nakikita natin ang mga patay na mga bata at matatanda sa pagbobomba, ang malalaking pagkasira ng bomba. Ang mga ito'y pangyayari sa harap natin, sa harap ng ating mga mata. Ang climate change, ang mga digmaan. Hindi pa ba ito nananawagan na magbagong buhay tayo? Tanggalin mo po sa akin, Panginoon, ang pagiging manhid. Sana mabahala na ako sa mga pangyayaring ito. Ang mga nakikita ko sa TV at sa social media ay para bagang ang Diyos ay nananawagan sa akin na magbago na ako sa aking lifestyle. Maging mapagkalinga na ako sa aking kapwa at sa kalikasan.